Oh, ganun. How's your week po? Past few weeks, lahat may sakit. Ako medyo nahirapan kasi nagkasakit, then napaka-busy yung the whole week ko kasi may sakit kami, then kailangan ko mag-prepare ng song for the offertory kasi ako dapat yung kakanta pero nagkasakit ako, so hindi ako makakanta. Then, prepare ko din yung sa offertory ko, sa devotion ko. Then, at the same time, meron din akong court date. And then, nagsama-sama lahat. And then, yung nga. So, napaka-busy. Hindi ko alam kung paano unahin. And then, pati yung iPad ko, which is nandun yung mga notes ko sa mga Bibles, nawala rin. Nahanap ko lang nung Saturday or Friday night. Doon ko lang siya nahanap. So, God is good kasi kahit pa paano, dito pa rin tayo. Nandiyan yung Holy Spirit na gumagabay sa atin. Ang title ng devotion ko is, What Makes Your Spirit Weak? So, marami sa atin minsan nanghihina. Napapabayaan natin yung spiritual life natin. Nung Thursday, meron nga akong court date. Nung sa court date ko, pumunta ako dun sa court, humarap ako sa judge. Meron akong ticket. Yung ticket ko kaya kong ilaban. Kaya ko siyang ilaban. But, ang problema, there might be a chance na kailangan ko magsinungaling para may panalo yung case. And then, at the other side, pag kinuha ko siya, maaaring matalo ako. So, nagpipray ako. Pray ako ng pray, paano ko siya lalaban? Hindi ko siya, and then, hindi ko rin pwedeng hayaan yung ticket na nandun kasi sa moving violation. Pag moving violation, maapektuhan yung driving record mo, and then makikita ng insurance, tataas. Last time na natikitan ako, tumaas ng 1,200 yung binabayaran ko ng ticket, ng insurance. 1,200 yung itinaas. So pag natalo ako this time, magiging dodoble na naman yun. So, abot na ng 2,000 yung increase. Increase pa lang yun. So right now, binabayaran ko is nasa almost $4,000 every year sa car insurance. Then pag napabayaan ko yun, maaaring mabot ng 6,000. So kailangan ko siyang ipanalo. Kaharap ko yung judge of this land. At the same time, nagsisilbi ako sa Panginoon at kaharap ko rin ang judge ng ating buhay. So, hindi ko alam kung sino ang kukuhan ko. Harapin ko yung judge, ipaglalaban ko yung kwan, maaaring makapagsinungaling ako para lang may panalo, or accept, and then sabihin ko yung kung anong nangyari. Dalawang judge yung kaharap ko. Judge of this land, tsaka ang judge natin, buhay natin. So pray ako ng pray, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Until dumating yung time na nasa court ako. Hindi ko alam kung paano ko siya papanalo. Plead guilty o not guilty. So pagdating ko ron, tinignan ng judge, nagpipray ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon Lord, ikaw ang gumabay sa akin, Panginoon, ayaw ko magsinungaling, pero gusto kong may panalo, gusto kong maayos to. Pero paano? It's either left or right. So, nung nandun ako, tinignan ng judge yung driving record ko. Actually, since nag-drive ako, isang ticket lang yung meron ako. Since nung nag-drive ako, nahuli ako nung nakikita na ako like 3 years ago for not wearing a seatbelt, pero hindi naman yun yung reason kaya pinumubra ko. Nilagay na naman yung at hindi rin ako yung hindi naka-seatbelt. Yung mga bata. Sila yung nasilid. So sa akin pa rin yung ticket. So doon ako natikitan. So yun nga, nung winan ako ng judge, sabi ko, nung nandun ako, Lord, ikaw ang gumabay sa akin. Hindi ko alam kung paano ang decision ko. Nilabas na yung mga pwede mong gawin. Then nung binasa ng judge, tinignan niya yung driving record ko malinis. Since nag-drive ako, isa lang yung ticket ko. Mula nung first na nakuha ko yung
driver's license ko. And then, nung makita nung judge, inofferan niya ako, deferred hearing. Sabi ko, ano deferred hearing ka? Deferred hearing is they will dismiss, you will accept you did the violation, they will dismiss your ticket under probation. So, within 12 months, hindi ako pwedeng matikitan. Pag hindi ako natikitan within 12 months, i-dismiss nila yung driving record ko. No further explanation. So sabi ko, ito na yung sagot, Panginoon. So, inaccept ko yun. Tinake ko yung violation, so under probation, kailangan hindi ako matikitan within 12 months, and i-dismiss nila yung ticket ko. Yeah, so hindi ko kailangan mag-sinungaling dyan, o hindi ko ano man. So, ang galing ng Panginoon ka. So, kailangan lang talaga nating lumapit sa Panginoon. At palaging merong answer ang Panginoon sa akin. Minsan kasi, dumarating yung time na pag mga ganyan na makakalimutan na natin yung spiritual life natin. Pag na-corner na tayo, okay, itong gagawin ko. Sisimulan ako, ganito, ganyan. Gagawin mo na kung ano yung mga hindi dapat. Minsan, doon tayo nangihina pag na papabayaan natin yon, nagiging habitual, nagiging normal. Minsan, hanggang dumating yung time na manlamig na tayo at tuluyan na tayo mawala sa Panginoon. Kilala niyo po ba si Demas? Yung mga mahilig po magbasa ng Bible. Si Demas po. Si Demas po ay isang kasama ni Paul. Si Demas ay hindi gaanong kilala sa Bible, pero 3 beses siyang binanggit sa Biblia. May 3 verse doon na nabanggit siya. Sa basahin po sa Tagalog, in Philemon 1:24. Philemon 1:24. Ito po yung Paul calls Demas a fellow worker. Demas was a co-worker, labored alongside with him. Kasama po siya ni Paul na nag-evangelize, nagtatayo ng mga churches, nagpa-plant ng churches, nagdi-deliver ng mga letters, at nagpapalakas sa mga believers. And then si Demas po, lumabas po ulit yung pangalan niya sa Colossians 4:14. So si Demas, lumabas yung pangalan niya sa 4:14. His name appears again among trusted companions. He was in the close circles in the room. And the moment he was watching from a distance, he was participating. Palagi po nandoon si Demas kasama ni Paul. So si Demas po, nagsaserve po siya sa Panginoon. Palagi kasama nila po na nag-evangelize, nagtatayo ng church. Pero pagdating po doon sa pangatlong verse, na-mention po ulit si Demas. So sa 2 Timothy 4:10. For Demas, because he loved this present world, he deserted me and gone to Thessalonica. So, ang nangyari po kay Demas is, tinalikuran niya po sila Paul, umalis po siya, desert na si Paul, at bumalik po siya sa worldly life niya. After that, wala ka nang narinig kay Demas. So, si Demas ay hat na hat sa pag-implant ng mga church, nung ito yung nagtatayo-tayo sila, nag-evangelize sila. Pero dumating yung time na bumalik siya sa worldly life niya. Nang wala siya. Yun na yung last na narinig mo about kay Demas, 3 verse lang. And then, wala ka nang narinig about sa kanya, no explanation, walang naka-record, kahit ano. Pinili niya yung worldly life niya. Pero kung una siya ay active na believer o worker, helper,
So may mga ganyan po, no, yung minsan tayo, may mga, siguro may mga nakilala na tayo na nung una starts, it's on fire, na talagang makikita mo, fair na fair siya. And then lumalamig ng lumalamig, and then until naging normalized, and then bumalik sa dati niyang buhay. Dahil hindi naman nila talaga inaksip ang Panginoon. Pero we can still grow. Kailangan lang nating palakasin yung spiritual life natin. Minsan kasi hindi na tayo nakakapag-church, ganun. Minsan pinipili na natin yung, may party doon. Next time na lang kami mag-church. So, pupunta na lang kami ng party or mga ibang activities, or mas pinipili mo yung work. Kung pwede ka naman bigyan ng day off ng Sunday, mas pinipili mo yung work kasi with indifference or overtime. So lahat po yan pwedeng magpahina sa spiritual life natin, at pwedeng manlamig tayo doon. Ano ho ba yung mga bagay na nagpapahina sa ating spiritual? Meron pa akong 5 points. Ang first is bitterness and not forgiving. Minsan po, yung mga kuha natin, hinuhold na natin after, kunyari nagipag-away ka or something, o may naka-away ka, after 5 years, hawak-hawak mo pa rin. Hindi mo ma-let go for some reason. Buksan po natin sa Efeso 4:30. Basahin po sa Tagalog. Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, pukot at galit. So, yung isang pumipigil. Pag nasa iyo, pa rin yung puot, galit, kapaitan, nagpipigati pala yung Espiritu ng Diyos sa atin. May nanghihina. Kasi mas parang pinipili pa rin natin, nandiyan pa rin, hindi pa rin natin malikyo. Actually, hinihintay ko po yung puto, pero hindi po dumating yung puto. So, ang meron pa ako ngayon dito is bilo-bilo. Sino pa gumawa ng bilo-bilo? Thank you po. Thank you po sa gumawa ng bilo-bilo. So, itong bilo-bilo, napakagaan lang po ito. Kahit yung anak ko, kaya pong bilo-bilo. So, masarap po itong bilo-bilo, pero biruin niyo po, kung itong bilo-bilo, napakagaan, kaya pong buhatin ito kahit maghapon. Pero kung itong bilo-bilo na po ito, buhat-buhat ko po ito ng isang linggo, hindi po ba napakahirap? Magdadrive ka, hawak mo yung puto yung bilo-bilo. Sorry sa puto. hawak mo yung bilo-bilo. Magdadrive ka, magsha-shower ka, hawak mo yung bilo-bilo. Napakagaan. Napakagaan ng bilo-bilo. Sabi ko nga, lahat puto dapat. Napakagaan itong bilo-bilo. Kahit paghapon ka na tayo dito, kaya. Pero, what if? Isang linggo mong hawak-hawak to, magdadrive ka, papasok ka sa trabaho, maliligo ka, hawak-hawak mo. Matulog ka, hawak. Hawak-hawak mo, natutulog ka. Di ba napakahirap? Kung abutin ng 5 years na may hawak kang bilo-bilo, hindi ko alam kung paano mo gagawin yun. Siguro maganda po kung yung bilo-bilo, ibaba natin, suko natin sa Diyos. Or, kainin natin to dissolve. Patulong tayo sa Panginoon. Di ba ang gaan po? Hindi mo kailangan hawak-hawak. Hindi mo bit-bit-bit. Kasi kung abutin ka ng 5 taon na hawak-hawak yan, ewan ko paano ko mabubuhay nun. Kung bit-bit mo pa rin yung ganyan. Ganyan din po yung puot galit, sama ng loob. Hindi ka makakamupuan hanggat hawak-hawak mo siya. Maybe you have to let it go. Yung kung ano yung nakatanim na masakit dyan sa puso mo, surrender mo sa Panginoon. Yung hindi po pagpapatawad, hindi lang po sa sugat ng damdamin. Nakaka-apekto rin po ito sa ating spiritual life. At pag hinuhold mo siya, parang ito yung nagpapanatili na nagkakasala ka pa rin dahil may galit ka pa rin. Mayroon kasi tayo pa na nasaktan ako eh. Nasaktan ako. After 3 years, hindi mo pa rin, nasaktan ako. Si Proverbs 31 niya ako eh. Meron siya.
Meron siyang fishing rod na pinahingi ko. Although kasalanan ko, hindi ko po pinaalam sa kanya. Pero sabi ko naman, papalitan ko. Merong akong pinsan, bakasyon kami sa Pilipinas, hiningi niya yung fishing rod ko. Sabi ko, sige, kunin mo na ako. And then, sinabi ko kay Clyde, after nang naipahingi ko, which is my fault, pero sabi ko, papalitan ko. And then, that was 2018. Ano na ngayon? Nung last week, tinatanong yung fishing rod ko. Pinahingi mo. So, buksan po natin yung Bible natin sa Roma 12:19. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So hindi na natin kailangan magiganti. Bigyan na natin sa Panginoon, bahala na yung Panginoon. Alam naman ng Panginoon yung puso natin. Panginoon na ang bahalang gumawa kung ano man ang desisyon ng Panginoon. Then, buksan po ulit natin yung Bible natin sa Mark 11:25. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you for your trespass. So, ganun po pala dapat. Kailangan matuto tayong magpatawad. At once na pinatawad na natin, that's it, kalimutan na natin. Huwag na natin ibalik-balik pa o ano ba. Sinabi ulit ito sa Matthew 6:14, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So, yung bitterness pala, anger, ito yung nagkukuhan minsan sa atin na pag napabayaan natin, maaaring maka-apekto sa ating spiritual life. Okay, number 2. Continue sinning without repentance. Patuloy na pagkakasala na walang pagsisisi. Ito rin minsan yung nagpapahinga sa atin, nakakagawa na tayo ng kasalanan, hindi pa tayo nag-repent, hindi tayo mahingi ng tawad. Minsan din, at pag nagpatuloy ito, yung nagagawa mong kasalanan nagiging normalized. Nagagawa mo ng naulit hanggang naging like sabi ko nga parang habitual na lang, parang normal na lang sa'yo yung paggawa ng sin. Dapat po pag may nagawa tayong sin, agad tayong humingi, and then huwag na natin gawin. Humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Sabi ng Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang naghihiwalay sa inyong Diyos. Yung kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa English, but your iniquities have separated you from God, and your sin have hidden His face from you, so that He will not fear. Ang pagsisisi, ang paghingi ng repentance, ay hindi lang po ito yung emotion na umiyak ka, that's it. Kailangan meron din siyang pagbabago ng direction. Hindi yung iniyak ko na ito lahat, wala na. Kailangan mo rin baguhin yung direction na magawa yun. Humingi ka sa Panginoon na to guide you, of course. And then, para maayos yung direction na din na gagawin. Kawikaan 28:13. Ang pagpapahayag at pagtalikod sa kasalanan ay magtatamo ng awa.
kailangan talaga natin talikuran sa mga kasalanan. Sa Proverbs 28:13 yun, sa English. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsake them will have mercy. Tutuloy ko siya sa Titus 2:11 hanggang 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Nakakapagpahina po ang pagtindig sa pagtindig sa kasalanan. Nakakapanghina po yan pagpatuloy na yung ginagawa. At maganda po kung ibigay niyo ito sa Panginoon, isuko mo. Sabi ko nga, ask for repentance and then huwag mo nang gawin. Number 3, pride in boasting. Pagmamataas at pagpapataas ng sarili. So minsan, kahit sa church, marami pa rin may pride ganon. Ayaw nilang masagasaan yung ego nila. Pero maganda pag talagang humingi ka ng wisdom sa Panginoon, bibigyan ka niya. At maliggo mo yung nakasanayan mong ganito. Sabi sa James 4:6, but He gives more grace, therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, in him, bears much fruit, for without me, you can do nothing. So, sabi ko nga, hindi po natin magagawa ito nang tayo lang. Without the guidance of our Lord, hindi po natin magagawa yung mga bagay-bagay ng ito. Minsan kasi, sabi ko nga, meron yung mga nagpapagalingan, ganito, para lang masabing holy sila or makadiyos sila. Makadiyos sila sa puso, pero hindi sa puso. So number 4, neglecting your relationship with God. So kung umabot tayo sa number 4, yung na-mention na 1, 2, 3, ang end up mo na 4 na mapapabayaan mo na yung relationship mo sa Panginoon. Pag nagagawa mo yung kwan, abot ka na talaga na maniniglect mo na yung connection mo sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, parang nagiging normalized na lang sa'yo, hindi naabot ka na sa ganun. Pero ang sabi ni Jeremiah sa 29:13, hanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. So hanapin natin yung Panginoon. Palagi naman siya dyan. Alam niya lahat ng ginagawa natin. Alam niya lahat ng nangyayari. Tayo lang minsan talagang may katigasan ng ulo. Sabi po siya in English, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So ang Panginoon palagi po siyang nandyan. Sabi ko nga, pag dumating kayo time na meron kang hard decision, katulad yung nangyari sa akin, hanapin mo yung Panginoon. Instead na gumawa ka ng ano-ano, humingi ka sa Kanya ng tulong, and then siya yung gagawa. Ako nga, hindi ko nga ini-expect na meron palang ganong option. Natitignan yung driving record mo, yung pan mo, bibigyan ka ng ganong option. Sabi ko, napakaganda ng option kaya ako. Kasi, then I admit na yung ticket ko po is about sa cellphone. Hinawakan ko kasi yung cellphone ko, and then saktong may pulis na umovertake sa akin, nalingon yung siguro ako, hawak ko yung cellphone ko. And then, pag dating niya sa harap, nag-slow down siya, pagkatapat niya sa akin, umilaw siya. And then, pinumover niya ako. And then sabi ko,
hinawakan ko lang naman yung cellphone, pwede ko siyang ilaban na saglit ko lang naman hinawakan. Although may tinitignan kasi ako nun, then pwede ko siyang ikon na saglit lang naman, pwede ko siyang ilaban na gano'n. Pero sabi ko, humingi ako sa Panginoon, sabi ko, ang nangyari, inaccept ko yung violation ko, and then binigyan ako ng 12 months probation na kailangan hindi ako matikitan. And then, di-dismiss nila yung kaso ko, hindi siya pupunta sa driving record ko. Ang trabaho ko po kasi is driver, kailangan namin protektahan yung driving record namin. Kasi pag madumi yung driving record mo, maaari kang matanggal sa trabaho. At the same time, pag natanggal ka naman, mahirapan ka makapasok ng trabaho kasi ang pangit ng driving record mo. Sino ba naman kasi mag-hire sa isang driver na ang daming ticket, ganito, ganyan. Siyempre hindi ka rin i-hire. So, ang mga driver, inaalagaan po nila yung driving record nila. Doon po sila maingat. At panglima, killing the fire of the Spirit by suppressing. Pagpatay sa apoy ng Espiritu sa pamamagitan ng pagsubok. Ang sabi po ni Timothy sa 2 Timothy 1:6, "For the reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in your throat, the laying of my hands." This verse serves as a reminder to actively nurture and utilize God's given gift, overcoming it timidly to fulfill one ministry in calling. Ang sabi po ng fan into flame, it's a metaphor implies that the gift is like a fire that may have burned low, requiring active effort to steer and back into vibrant place para po mas magliyab siya. Parang paypayan mo yung apoy, yung bago pag pinaypay mo na pinaypay, mamaya magbabaga na siya, apoy na siya. Sabi po sa Thessalonica, sa Tagalog ko, 1:19, "Huwag ninyong patayin ang apoy ng Espiritu." Sa English, "Do not quench the Spirit." Ang Espiritu po ay ang gumagabay sa atin. Ang Espiritu po ay gumagabay sa pag-udyok ng katotohanan. Ang bawat pagkakaantala sa pagsunod ay pagtuturo ng puso na tumatangki. So kailangan nating ingatan ang ating puso. Kailangan maging mas active tayo sa church. Huwag tayo yung lulubog, lilitaw. Darating dito kung gusto, or darating lang sa church, makakaalala lang sa Panginoon pag may event. May mga event, doon lang siya magpapakita, doon lang siya makikita ng church, or pag may mga gatherings na outings, gano'n. Nakakapagpahina pala talaga yun pag yung gano'n lang yung set of mind mo na, okay, dito lang ako mag-church, ganito. Maganda po yung palagi kang active sa church, palagi active sa mga Bible studies, kasi napapalakas po nito yung spiritual life natin, and then natututo tayo, kakaroon tayo ng more wisdom sa Panginoon. Sabi ng John 14:21, "Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will too love them and show myself to them." So, doon pala natin may papakita ang pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanya, pagpunta sa church, sa mga gawain niya, pag-evangelize, of course, kasama yun. Kahit yung pagtugtog dito sa harap, kasama yun. Yung pagiging active natin sa church is nakakapagpalakas sa ating spiritual life. Kasi kung isipin mo nga naman, kung hindi ka naman palagi nag-church nga, like papatay-patay ka na, talagang manlalamig ka na manlalamig. Mapapabayaan mo yung spiritual life mo. So, napakaganda po na tayo po ay itong umaga po kanina, halos wala pong tao, ngayon ang dami na. So napakaganda po na marami pong nakikinig na ganito at nakakapagpalakas po ito ng spiritual life natin, hindi po natin napapabayaan yung natin. At the same time, mas napapalapit po tayo sa Panginoon.
At sa mga kung na ganito, ito po yung magpapalakas sa atin ng spiritual life natin. Sabi ko nga, kung isa kanina na pag papabayan mo ito yung magiging susi ng paghila mo until actually marami ako naging kakilala na lahat noon sa Panginoon. Then unti-unti silang nanlamig, then wala na. Nung kabataan ko po, ang dami kong kasabayan ng mga teenagers na umaattend. Every summer na ang dami namin. Then nauunti yan ang nauunti. Ngayon, ating ilan na lang naiwan na nanatiling born again. Yung iba, bumalik sa pagiging Catholic dahil yun yung panahon. Dahil siyempre, ang dami rin naman kasi nagyayaya na, oy, ganito, ganyan. Hindi naman talaga yung pag-church yung habol nila. Hindi naman talaga about sa Diyos, kundi magtingin sila ng mga mga nililigawan nila, ganyan. Hindi naman talaga yung ang pagsisilbi sa Panginoon ang habol nila. So talagang yun ang nagpahina sa kanila at nawala sila. So tandaan po natin na pag dumaraan po tayo ng ganito, i-confess natin yung mga nagagawa natin, na alam natin pagkakamali, yung nabanggit niya. Pag nagawa mo yung limang yun, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, repentance, i-confess mo. Papatawarin naman ng Panginoon eh. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, think hanggang doon na lang po yung devotion ko at medyo mahaba. So, thank you po sa lahat. Amen, Brother JR. Sometimes, as a human being, we tend to, kung nagigipit tayo, we tend to want to escape. And sometimes it does take us from lying. And God doesn't want us to lie for us to be able to, para makaligtas po tayo. But then again, we will be judged, so we need to be careful on this decision making we do. Oftentimes, God wants us to accept the consequences of the sin that we created. Amen? Because while we're still here, we still have a chance to really commit and ask God for forgiveness. Amen?